Sa Batasan Elementary School sa Quezon City, imbis na mga estudyante ang ayaw bumitaw sa kanilang mga magulang, sina nanay at tatay pa raw ang tila hirap mawalay sa kanilang mga anak ngayong unang araw ng pasukan. May news to go si Oscar Oida. Oscar? Yes, tama ka dyan, Kara. At mabuti na lang at sa mga oras ito medyo nagsipag-alisan ng karamihan sa mga magulang dahil napakainit ng panahon dito sa kanilalagyan natin sa may harapan ng President Corazon C. Aquino Elementary School. Pero kaninang madaling araw, Kara, mga bandang alas 5 pa lamang na madaling araw, dagsana dito yung mga estudyante. Napakarami nila, dagdag mo po dyan yung mga magulang na gaya na nasabi mo kanina ay hindi nga makawala-kawala o mabitawan yung kanilang mga pinakamamahal na mga estudyante. Kaya nangyari, puno na yung loob ng paaralan, puno pa yung entrada nitong President Corazon C. Aquino Elementary School. At ang itong nakikita nyo, yung footbridge niyan sa gilid ng eskwelahan ay nagsisilbi ng viewing deck nitong mga guro, mga magulang na nais masilip yung kanilang mga anak sa loob ng paaralan. At dahil nga sa sobrang siksikan kanina, dyan partikular sa may harapan ng paaralan, isang ginang, Kara, ang hinimatay at nakita na lamang siya nakasalampak dyan mismo sa may entrada na naturang paaralan. Buti na lamang, Kara, at nandyan nakaantabay yung help desk ng Philippine National Police at yung iba pang mga nagkusang loob ng mga guro at tinulungan itong ginang na ito na nawalan ng malay marahil dahil sa sobrang init at hindi pa raw, narinig natin, hindi pa raw ito nakakain dahil excited, madaling araw, hinatid yung kanyang anak dito sa school. Agad naman siyang binigyan ng paunang lunas at ang huli nating balita ay isinugod na siya sa ospital para nga ma-check up. Sa mga sandali ito, Kara, yung nakikita natin sa video ng mga magulang na nagkukumpulan, halos nakaalis na. Karamihan sa kanila wala na dito sa may entrada ng President Corazon C. Aquino Elementary School. Bukod dyan, Kara, ay naging maayos naman ang pagbubukas ng unang araw ng naturang paaralan. Kara? Yes, Oscar. Bakit nung nananatili pa dyan yung ilang mga magulang? Yung pinapakita mo na video ng mga estudyante, mukha namang hindi sila preschool students, mukhang hindi naman sila kinder. They seem to be mga grade 1 or grade 2. So, ibig sabihin, every year ay sanay nang pumasok itong mga ito. Yes, Kara, nakakatuwa nga. Kasi parang kung titignan mo yung mga magulang, parang tatanungin mo sila, first time po ba nyo magpaaral o mawalay sa anak nyo? Hindi naman eh. Talagang sanay na raw sila, pero hindi nila mabitaw-bitawan yung mga anak nila. Talagang gusto nila nakikita na pumapasok na sa school. Yung isang matandang gina nakita pa natin, kahit na nasa loob na ng kanyang school yung kanyang anak, hindi umaalis dahil ayon sa kanya, dala-dala pa raw niya yung pang merienda. Sabi ko, Nay, bakit hindi mo nalang iwan doon sa bata? Kasi gusto daw niya masubaybayan pa rin yung anak hanggang doon sa pagkain ng recess. So, medyo siguro nakikita natin dito, Kari, excitement ng pagpasok ng kanilang anak sa school. At the same time, I don't know, talagang gusto nilang matiyak na nasa ayos yung kanilang mga anak. Pero pagsisigurado naman ng pamunuan ng naturang elementary school na inaalagaan nila ang seguridad ng mga bata. At sa katunayan, dito sa may President Corazon Aquino Elementary School, maging dito sa may katapat na paaralan, dito sa may Batasan Hills National High School, ay nakaantabay yung mga kagawad ng Philippine National Police at nangako sila na buong araw hanggang magdilim, magbabantay sila. Kara? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida.